Dito po sa atin kadalasan kabaliktaran yung nangyayari. Kasi 'pag ikaw ay isang public servant, sana makita ng taong bayan na simple ang pamumuhay niyo. Oh, marangya na ang buhay ng isang Arjo Atayde kasi 'di ba sikat na artista ito. Sikat, kumikita ng limpak-limpak din sa pag-aartista. Pero nung pumasok sa politika, abay mas biglang or mas malaki pa daw, lalong lumaki daw ang yaman. Lalong naging pabuloso, lalong naging marangya ang pamumuhay. Yun ang sinasabi nating kabaliktaran. Iilan na lang yung mga politiko dito sa atin, yung mga totoong public servant, na alam nila na pag sila ay nasa gobyerno at nagsisilbi sa ating bayan, simple dapat ang kanilang pamumuhay. Simpleng buhay ang kanilang ipinapakita. Pero hindi eh. Siguro iilan na lang talaga yung sinasabi nating totoong gano'n, ano ho, katulad ni Attorney Lene Robredo, na kahit kailan hindi mo makikita ng karangyaan. Oh, meron pa bang ibang politiko na gano'n? Abay kahit siguro dito sa amin, pero ako'y naniniwala na andiyan at yung totoong prinsipyo ng mga politiko dito sa amin na andiyan pa rin, na magsilbi sa bayan at hindi para magpayaman. Wala namang masyado na yung mayaman. Pero may mangilan-ngilan pa rin talaga na kinakain ng sistema. Malaking usapin ngayon etong biglang pagka-interest nga daw netong si Arjo Atayde na bilhin ang isang MPBL team. Oh, ang daming pera daw, sabi ng mga komento, ng mga nagko-comment. Ang sinasabi ng iba, tignan nyo naman, kailangan na yatang i-liquidate ang naipon para hindi daw masilip. Yan. Kailangan nang magbawas ng pondo daw para hindi mahalata. Paldong-paldo kasi. Bakit daw hindi pa ito nakakasuhan? Bakit daw hindi pa ito nakukulong? So, yun yung naging sistema natin eh. Karamihan sa mga politiko na pag pumasok sa politika, abay biglang yaman. Biglang yaman. Ano bang sinabi ni Mariel Rodriguez? Nung pumasok daw si Mr. Padilla sa politika, hindi nagkaroon ng bagong kotse, hindi nagkaroon ng bagong bahay. O talaga lang? Baka naman kasi sakana. Meron naman kayong magagarang bahay at magagarang kotse na. Pero totoo ba na talagang yon ang pagiging public servant? 'Di ba? Yung nangyayari, yung ginagawa ng isang Padilla katulad nitong isang ito na taga Quezon City. Nako po, nakakadiri ano yung mga ganitong klaseng politiko.